morning. Nandito po ako sa classroom waiting for the next parent para sa teacher conference, parent-teacher conference. So, ito yung mga preparations ko. I made something here. Okay, yan. It's welcome to our student-led conference. So, it's parent-teacher conference but basically, yung student ang magre-report ng kanilang progress sa kanilang parents. So, ito yung mga preparation ko. Hindi ko ipakita yung folder kasi may name nila. So, pagpasok is, meron silang attendance, meron na naka-attendance dyan. Then, may mga folders sa bawat upuan. Kapag meron ng parent, nililipat ko itong ipuan ko doon sa malapit sa parent. Sa mga elements. I'm going to look at my paper. So, yung paper ko, meron na naka-assign ng date. So, ililipat ko siya dyan. So, next is 2:45. Meron akong 15 minutes kasi meron akong vacant na time. So, ito yung next. So, uupo ako dito. Then, new student ang magre-report ng kanyang progress. So, ito yung kanyang ginawa. Ano na yung progress niya sa phonics. Then, ano yung progress niya sa reading. So, dito, sasabihin niya yung strength niya sa reading. Ano yung needs to improve. Saka goal niya. And then, ganun din sa math. Sa math, yun din ang re-report niya sa parent. Hindi siya natapos. So, alam niya na yan kung anong sasabihin niya sa math. Then, after nun ay, ako na naman magre-report ng kanyang progress sa iba't ibang test or assessment types. See? Nag-improve talaga siya. Yan. Okay, meron din yan silang kopya ng kanilang, sa kanilang portfolio. Pero ito lang yung ko. Then, nag-prepare ako ng mga materials. Yan, ginawan ko yan sa ChatGPT. Understanding literal and non-literal. So, ito yung least mastered skill niya. Naglagay ako ng strategy kung paano mag-distinguish ng literal and non-literal meanings. Ayan o, 3 strategy. Then, short passage. Tapos, yung question stem always na lumalabas. Like, what does the phrase like that? What does the word right mean in a sentence? So, ito yung usual na question stem. And marami pa depende sa kanyang needs. Sa reading at saka sa math. O, diba? So, ito ang ibibigay ko. Kasama nitong conference note. Ibibigay ko ito sa parent. Ayan. So, bawat isa sa mga bata ay may kanya-kanyang portfolio. Makapal masyado na ang nakala nila. Ayan, ang kapal na ng mga na-work nila. Kasi dito sa 3rd grade is a standard-based grading. So, naputol yung sa standard-based grading. Ngayong year na ito, first time ng 3rd grade na under sa standard-based grading na rating sa mga bata o per grade sa mga bata. Like may standard na, for example, determining the main idea. So, ang bata, i-rate siya ng 1 up to 4. 1 kung struggle siya masyado sa standard na yun. Yun ang maka-reflect sa report card. So, 2 kung nag-struggle pa siya sa mga mahirap na mga parts doon sa standard. Pero yung easy stuff ay makaya niya na. 3 kung nasa grade level ka na, like marunong ka na talaga. At 4 kung na-surpass mo pa yung level 3. So, yun ang nilalagay sa card. At hindi ka makarate nun kung wala kang 3 artifacts. So, kailangan meron kang 3 proofs na yung bata ay maintain siya, na-maintain niya yung score na highest or doon sa level na yun. So, yun siya. Usually, nag-gather kami ng mga third grade teacher para i-justify na
yun, grade level. I mean, yung grade na yun ay doon talaga siya.